ituloy natin ang basic video editing tutorial gamit ang Lightcut. Second video na ito kay Useful. Kung hindi mo pa napanood ang part 1, ilalagay ko dito. Dito naman tayo kay Useful sa new project. Itong new project ay para makapagsimula tayo ng bagong i-edit na video. Siyempre, sa bawat bagong content mo, kailangan mo gamitin ito para mai-edit yon. Bago tayo magpatuloy, isang shoutout po muna kay Useful Ronel Ras Humamoy at kay Esya Stilo Angonia. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ituloy na natin. Kapag na-tap natin ang new project, ito makikita natin sa itaas. All, video at image. All, magkakasama lahat. Ang video at image. Video para mas makita mo agad ang video na gagamitin mo. At image, ganun din. Para image lang talaga ang mas madali nating makikita. Kapag pipili na tayo ng gagamitin natin sa pag-i-edit, maging video man o image, itap lang natin. Pwede din maramihan, itap mo lang ang circle. Pero isa lang munang i-click natin dahil nga inaaral natin mabuti ang sa mga pinakamadaling paraan. Ang ginamit ko dito ang sample video ay ang ratio ay 16:9 para makapagbigay ng sample sa iyo na gagawin natin na 9:16 para kahit anong ratio ng video na i-edit mo, magagawa mong gusto mo. Mahalaga na bago mo ipagpatuloy ang pag-i-edit, na-set mo na ang aspect ratio na gusto mo. Click natin itong 9:16 dahil sa ngayon mas marami na ang nanonood ng nakaportrait kaysa sa landscape sa ating mga cellphone. Itap natin ang done kapag nakapili na tayo. Ngayon naman makikita natin na may black color sa itaas at ibaba ng screen. Ibig sabihin, hindi eksakto ang video. Para mawala ang black screen na yan sa itaas at ibaba, itap natin itong video sa ibaba para magkaroon ng highlight na white sa gilid. Kapag naka-highlight, yan ang ini-edit mo. Kapag nag-add ka pa ng ibang video o image, baka malito ka. Ngayon, habang naka-highlight, gamitin natin itong 2 fingers natin para ma-resize yan hanggang sa maging eksakto. May makikita tayo na line na vertical at horizontal. Ito ay para malaman natin na nasa center talaga ang ating mismong video. Ngayon, mapapansin mo na hindi maganda ang pwesto ng video. Hindi makita yung mahalaga na gusto natin ipakita. Kaya tap at hold naman natin para mailipat natin o mamove natin hanggang sa maitapat natin sa gusto natin. Ngayon, kung kontento ka na at okay na, pwede na ulit natin ipagpatuloy kung ano pa ang gusto mo i-edit. Dito sa itaas, ang resolution para mapanatili natin na maganda ang quality ng video. Panatilihin natin na 1080p at 30 fps. Okay na yon para sa akin. Depende na sa'yo kung gusto mo pang i-adjust. At para ma-save na natin, click natin ang done. Hintayin mo na matapos ang 100% na ito. Suggest ko, iwasan mo muna ang pag-open ng ibang app habang nagse-save. Maaari kasi mag-fail kapag ginawa mo yon. May nakalagay naman na reminder dyan sa ibaba. Sa next video, ang next picture na ituturo ko kay Useful. Muli kong paalala, tuloy-tuloy mo lang gawin ang basic hanggang sa lumawak ang iyong kaalaman. Baka pwede mo i-share ang bidyong ito para makatulong din tayo sa iba pa.